Desperas ng Pasko. So, yung desperasyon, ito po ay patungkol sa pamilya natin. Kumbaga, katulad ni Noah, kung paano si Noah, umiiyak siya eh. Gusto niya mailigtas yung buong bayan. Kaso ilan ang naligtas? Dapat din natin istan. Walong tao lang. Si Serke. Pero bakit siya binigyan ng diling ng Diyos para i-share yung gospel? Kaso, tao lang ang naligtas. Ngayon, itipon natin sa panahon natin. Gaano tayo kadesperado na maligtas yung ating mga anak? Basta natapos ang araw, wala tayong PTA. Wala tayong pagkabireyan. Or ano yung pagkabireyan? Masyadong malalim na. Wala tayong prayer. Yan. Nagagawa po ba natin to? Pagising sa umaga, pagkain. Yung couple, halimbawa, meron tayong asawa. Couple, ito yung sinabi ni Pastor kanina, CDT. Sabay. Hindi, sabay ba kayo, Nay? Sabay? Sabay ba tayo? Hey, Nanay Tatay Albert. So, Sabay. yes, Sabay. yayain mo yan si Tatay Albert. Pilitin natin magkaroon tayo ng CDT. And then, yung personal devotional time. Paano tayo nagpa-personal devotional time? Basta prayer lang? Hindi. Lagyan natin. Lagyan natin ng booklet. Tracts. Yes. Booklet. And tracts. Apostolic. Nung panahon po namin kasagsagan ng mensaheng ito, ng mensahe ng hukom, talagang sinuyod ni Pastor. Yung training ko sa anak ko noon po, na yung patotoo ko lang din, wala siyang panahon para sa pagkabata niya. Yung naglalakad siyang ganyan, pitik na sa akin yan. Kailangan mag-focus doon sa nagsishare. Lahat po ng baby namin doon sa, hindi naman parang naging torture sa kanila. Actually, basahin po natin naging yung Proverbs 22:6. Naging ginhawa ngayon. Yes. Ginawa ngayon. Turuan mo ang bata. Diba? Proverbs 22:6. Sulat niyo po ito. Turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Kapag ka Sa tumanda siya, Pag sa siya tumanda. Hindi niya hihiwalay. Pakibasa po, Sister Diane. train up a child. English, basa. Mga bata na pabasahin. Oy. Para makakita talaga natin natutunan ngayon. Sige. Sabi dito. Si Sister Diane ka ba? Sige. Mamaya na, ng mga bata na bigay nyo sa mga bata. Reglit lang to. Ito muna, kuya. Ay, naiyak. Sige po. Pag na-train yan, hindi na yan Sister Diane. Yan, dito ka. Pakibasa, sis. Lakasan na po sa tayo pag nagbabasa. Tayo, Para nasa school tayo. Sige, kaya mo yan. Recitation tayo. Oo. Tayo. Upo kayo, bakit ba? Di maano na nagkukulit yung dalawa eh. Kaya tumayo si kuya. Train up a child in the way he should go, and when he is old, He will not. depart from it. Okay. Anong sabi doon? Turuan daw natin, mga magulang, ang ating mga anak upang paglaki daw niya, hindi daw niya lulubayan yung tinuro natin. Pastor Renan, ano bang ituturo ko? Doktrina ba? Kasama yan, syempre. Yung pagkabereyan, kailangan makuha niya. Ito yung pinakasustansya. Yung pinaka-master key. Yan yung pinakang master key sa lahat. Perfection yan. Because, at basahin natin yung Acts 17:11. Pakibasa nga si Brother Joshua. Joshua, bigay mo yung Bible. Baka masanay sila. Dapat yung Bible para marunong sila magbukas. 17:11. Babasa si Kuya Joshua. Susunod, dalayin nyo yung Bible doon sa atin. Oo. Di, Kailangan mas marunong na kayo magbukas. Acts 17. 11. Basahin mo yung 11. Acts 17. 10 muna. 10 muna. Yan, 10. Tagalog. 11 naman ikaw. Sige, basa. Ay. Pagdakay, Yaon. yaon sa gabi ng mga kapatid, si Pablo at si Silas Sinasabi ni kanino sa
Berea. Berea. Sawa niya to? Hindi. Pustol pares yan. Sawa. Tumasok sa buti. Grupo. Tama ba yun? Attitude. Pudyo. Okay na yan. Okay. Ito naman. Bulay-bulayin po natin yung Di, absent. 10 yun eh. 11. 11 niya. Ito Okay. 11. Ngayon lalo. 11. Mas naging marangal at tagisnolik ka. Isa. Marangal ang mga tao ay sa mga taga Thessalonica. 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 Sapagkat tinanggap nila ang salita ng Buong pagsisikat. Nisiyasat. Sa araw-araw ang mga kasulatan Araw-araw. kung tunay Kung tunay. Nga. ang Mga bagay nila ito. So, anong sabi doon? Sinisikap ba natin? Araw-araw? At sinisiyasat ba natin yung Biblia? Or yung kahit booklet lang iba-iba na? Bible. Ito yung pinakang master key. Pag meron ka nito, lahat to bukas sa'yo. Progressive Ministry, LCM. Ano yung pagmamahal mo sa iyong mga anak? Or doon sa kapatiran mo? Kaya mo ba silang dalahin sa daong para maligtas? Yung pagmamahal na binibigkas ni Pastor, malawak po yan. Yung pagmamahal mo hindi lang pagiging partner, lumalawak po ito hanggang sa kapatiran. Yung meron pang pag-aampon, adoption. Progmin yun. Sa progressive yun. Sa Progmin ba yan? Oo, yung ampon. Adoption. Meron para, yung love mo, kailangan umabot hanggang dito. Progressive ministry. Yung sinasabi ni Kristo, ito nga po yung shinare ko kanina, yung thunder, yung doctrine, thunder. Yung sinasabi ni Kristo hanggang saan yung iyong pagmamahal at papaano mo sasabihin sa Tabi mo dito. nasyon yung gospel. Kaya mo bang i-preach at ipatotoo yan? Yung katulad nung sa Dark Ages, kung mapapansin niyo po at kung napag-aralan po sa, alam ni Kuya Bal, kung paano nagpatotoo ang mga Kristiyano at pinatay nila Mussolini, nila Hitler. Mga Kapag ano may yun. dala kang Bible, Mga papatay Hudyo ka. yun. Mga Kapag nagsalita ka ng salita ng Diyos, patay ka. Eh ngayon, napakaluwag na. Kaso tinatago natin, nahihiya tayong mag-share. Nahihiya tayong magsalita ng salita ng Diyos. Inahihiya natin. Bakit? Awkward. Napakabanal, baka lumagpas tayo sa langit. Hindi ako, ayaw makinig. Isa pa yan. Walang nakikinig. Kasi na walang pera. Pag-usapan natin. Pero kung mahal mo ang kapatid, isi-share mo pa din. Titiisin mo. Yan. Yes. Kasama yan sa prutas ng banal na espiritu. Yes. Ilang- Yung inspirasyon natin. Ilang beses ba dapat pagtiisan yung kapatid mo? Eh, ayaw makinig sa'yo. Anong gagawin mo? 70. Anong gagawin mo? Nay, ayoko na din mag-share. Ayaw naman yung makinig. Okay na yun. Tuloy lang. Ulitin mo lang. Yes. Katulad nung ginawa mo na kay Nanay Conching, pinaalalahanan mo siya. And then, huwag ka magsawa. Kamagsawa na. Dalaw ka ulit doon. Alam mo ba? Tuloy na. na. Si Cristo Hindi, dumating. siya nagpupunta dito. Oh, yun ang Mali. maganda. Pag Pagkakataon napupunta sa'yo. dito, pinababasa ko na. Ayun. Yun. Ano naintindihan mo? At Wala eh. yung PTA natin sa pamilya natin, ito yung sinasabi ko dito, paano natin maipapasok yung mga anak natin sa loob ng bahay. Ano po yung ginagawa natin? Lifestyle. Tanong ko lang, Ate Maricel, ano yung pinagagawa mo kay Dayan? Halimbawa, adopted mo na siya bilang isang anak. Ano yung dapat mong gawin sa kanya? Pag ano kasi, pag klase siya, pag uwi na ng bahay, pinagawa ko muna ng gawain niya. Kasi Oh, story. Isa ba?
Tapos sabi ko, magbasa ka ng booklet para may alam ka. Mamaya na kasi yung cellphone. Sabi ko, kasi hindi naman kasi, sabi ko, hindi ka pinagbabawal ang cellphone kung nagagawa ang dapat gawain. Dapat gawain. Mauna muna yun. Amen. Kaso lang, minsan nga, di magagawa yung inutos ko. Kasi yung bantayan mo, utak pag nila ano. sa ano. Tatabihan Anong mo. gagawin mo yun? Yung tinuro namin nung last week. Tabihan mo. Bayan mo. Oh, sinano ko nga siya kanya. Next Sabi mo, week. cute-cute mo Sino talaga. ba? Sino ba? Susunod ha. Si Dayan. Dayan, matigas pa ako mo. Sabi mo, akbayan mo, tapos halikan mo siya. Sa susunod ha. Sa susunod. Oo. Tuloy pa rin. Hindi matatapos. Huwag kang magsawa. Himok pero mas maganda maipagawa mo. Ito, May assert, sabihin may ko sa assert. inyo. Dapat assert yun. Yung anak dapat ko, yan, di maging- napakahirap pasunodin sa Maricel, yung pinakang bunso ko ngayon. Pero alam niyo po ba, dahil may ADHD po kasi yun, ito ay sakit ng bata na hindi ko mapigilan. Pero dahil inutos ng hukom at nakasulat, asa na yun? Proverbs. Ito, nakasulat eh. Tuturuan mo talaga eh. Yung sharing sa aming anak, daily. Mas maliit pa po dyan, Kuya Val. Ano pangalan po ni... Matthew. Kay Matthew. Mas maliit pa po. Biblical pa naman ha. Pero anong nangyayari sa kanya? Yung ADHD, nawala. Hindi ko sinabing nawala per se, pero nakikinig siya kapag may nagsasalita. Kinig. Tutok. Ito yung kinig. Tutok. Tanong bulong. Tanong ko lang. Yan, pwede mo, turo mo sa kanya ngayon. Ano yung tanong bulong? Ito ang pagkakataon. Yeah, ano narinig? Ano yung Ano narinig? yung narinig niya sa akin? Pwede mong itanong sa kanya. Subukan niya. Subukan niyo ngayon. Di subok mo nga kay Ana. Ulitin mo. Sabihin mo ka sa kanya. Ano sinabi niya? Magsalita ka. Anong ginawa ko dun sa anak ko? Pinaupo ko siya dito. And then pinaharap ko lang siya dun sa nagtuturo. And then halimbawa, dun sa loob ng bahay namin, yung mama niya nagluluto. Yung kapatid niyang dalawa nagsishare doon sa bunso. Sabi ko, kapag wala kayong sharing dyan sa bahay, puto lang wifi, hindi kayo kakain ng gabi. Anong effect nung yung Anong tatanungin effect mo? nun? Makakapokus siya doon, Ate Maricel, Kuya Val. May focus siya. Ikaw hawak. Video mo. Napakahirap po niyan, lalo na sa mga bata, kasi ang sakit ng ADHD, ang gusto niyan magtakbo, maglaro, maghanap ng Busy. kung anong hahawakan. Puputing-tingin. Siya yung masusunod. Napakahirap niyan. Siya yung masusunod. Pag nagtantrums pa yan, hindi mo Sakit yun eh. Sakit yun. Sakit ang tawag sa ADHD yung wala sa focus. Ano yun eh? Ano yung attention deficiency hyperactive disorder? Masyadong hyper. Masyado siyang hyper. May tanong ako, sino bang nasusunod ngayon? Doon sa mga batang ganito kalalaki? Yung magulang o siya? Siya. O siyang hari? Siyang hari. May problema yan pag yan nakasanayan. Takbo, kung ano yung gusto niya, susundin mo eh. Sinusunod mo eh. Kailangan makorek. Pero ikaw ang masusunod, tumingin ka doon. Sa school ba, may tatakbo-takbo na estudyante? Wala. Di ba nagagawa? Meron din? Anong ginagawa? Papalungan. Hindi, may tatakbo sa inyo. Kayo ba, nagtatakbo-takbo kayo? Wala. Wala. Bakit yung teacher nagagawa? Bakit yung magulang hindi? Ba't yung magulang hindi? Kasi nabi-baby. Amen. So, baliktad talaga, no? Baliktad talaga. Pagdating sa bahay, pabayaan mo yan, pabayaan mo yan. Pag sa school, uy, wag kang makinig ka kay teacher. Bakit yung magulang ganun? Nabi-baby kasi talaga na. Ganun Totoo yan, hindi, yan yung ganun. reality. Reality. Kaya ay gagawin mo yan, supilin mo na agad. Mahirap yan, Okay, paiyakan. Ah, sa akin hindi. Yung anak ko ni Pastor, at Sabi yung ko, anak ko, papaluin magkasabay ko kasi lang eh. lumaki. Si Nika, tsaka si Simon. Sabi ko makinig Yan mo. daw. Nika at Simon. Ah, sige kasi. Hindi mo sila. At meron po siyang, Ano daw sa may atin? tinuruan si Pastor, si Jelay. Nakarating Nakarating ba si Jelay dito? Hindi, di na. Sila kambal nakakating. Yung kambal Yung na pamangkin po namin, na ito, 20 years. Yung mama ng kambal. 20 years po siyang nag-train dito sa Home Ministry. Ngayon, halos 21 years. yung alam nila, hindi ko naman po itinataas yung ano na. Pero kailangan kong itaas para maging example po ito sa inyo at ma-adapt.
yung kung hindi ko po ginawa yung training noon nung siya ay maliit pa, baka po nung Problema mo na. nagka-boyfriend siya, hindi ko na siya nakuha. Baka buntis na. So, ako po ang mahihirapan nun. So, habang maliit pa, Kuya Nilo, yung mga ganyang edad, ituloy na natin. Sa Panginoon. Turuan mo sa Panginoon. Gaano tayo kadesperadong maligtas ang ating pamilya? Gaano natin kamahal ba? Basta na lang ba nilabas natin to sa mundo? O hayaan ko na lang yan. Di tanongin mo sila kung gusto nila maligtas yung anak nila. Gusto niyo po ba maligtas ang anak? Kailan kayo mag-start? Mamaya. So, assignment po ni Pastor or natin, ang bala ko nga po, kinausap ko si Pastor. Sabi ko, pupunta kami dito ng mas maaga at magkaroon ng service. Kaso ano pa po namin. Ayusin. Ang dami natin inanyayahan, umulan kasi. Okay lang yun, Nay. Opo eh. Okay lang, Okay Nay. lang po. Pinagpaplanuhan na po namin na po, akit kami ng maaga dito. Ilan taon na ba kaming ganito? Akit kami ng maaga Oh, dito. ilan taon na bang umaakit? Bakit ko sinasabi po ito? Pagka salvation ng pinag-uusapan, hindi po dito issue kung umulan. Halimbawa sa part namin, Nay, kaya meron tayong hindi tayo nanghihinawa. Yes. Basta ma-share namin sa inyo to kasi obligasyon namin to eh. Amen. Sisingilin tong mga to. Ang tanong, kanino na yung burden? Sa inyo na. Nagawa na namin yung part namin. Na-share na namin yan. Tuturuan din namin kayo paano nyo gagawin. Tinuruan din Wala kasi naman kami kami. dyan eh. Sabi ng Panginoon. Pagka hindi nyo po ginawa ito, ay wala na akong Sa end sagutin. time po walang nagtuturo. Hindi ko alam kung sa ibang end time may children's ministry na abot ang hukong ministry. Meron Mababaw. sila eh. Meron sila eh. Meron sila pero Mababaw mababaw. Music. Pero walang doktrina, walang pagkabereyan at Sarado isip walang yan. LCM, Dapat paano PTA. magkakaroon ng Tamang- training sa tamang tamang LCM. Yun nga, sabi ni Enoch, nag-share siya doon. Kapag sa ibang end time, Akala nila, partner na lang. akala nila, hindi nala, Kuya Bal, Ate Maricel, akala nyo ba hindi lalakihan tapos hindi yan magkakaroon ng boyfriend, girlfriend, si Joshua? Si Alden Richard. Di ba makakakita ng Main Mendoza yan? O Kuya Nilo. Kuya Nilo, yan dalawa. Lalaki. Itong dalawa. Tingin nyo habang buhay yan, baby? Lalaki yun sila. Oh. At kayo po ang magtuturo dyan. Responsibilidad nyo yan bilang isang Ito po sinasabi ni Pastor namin, wala to eh. Kung Basic pa lang mas to. maganda po tinitake note natin para dumaan ang panahon, kailangan. Bale, upload ko to. I-share ko sa inyo. Panoorin nyo po ulit. Okay, malapit na to. Sa Progressive Ministry. Tinapos mo na eh. Naiinip siya eh. Gusto na siya niya eh. Ikaw na. Sige na. Sige na, ulit. Para baka may silip ka na hindi na paliwanag din yun. Ito talaga maglilinaw dito eh. Papalinawin niya. Nagpapalinaw pa rin. Kaya na. Sa Hoko Ministry, ito po yung tinatawag na 5 categories ng Hoko Ministry. Ano yan? 5 categories. 5 categories. May 5 kategorya ng Hoko Ministry sa atin. So, una, doctrine. Yung doctrine nito yung basic and advanced anti-message. Then, pwede din siya sa ibang aral. Yung Basic denomination. Basic denomination. pwede sa ibang aral. Pwede na siya pag-aralin. Then sa Berean, ito naman yung Pwede ba tayo makinig sa Jehovah's Witness? Pwede. Yes. Pwede tayo makinig sa Seventh-day Adventist? Pwede ba sa Iglesia ni Cristo? Pwede. Open Sa Muslim? Lahat. Bakit? May mga tama Open. sila. Kasi may mga tama sila na pwede natin makuha. Okay. Dito pong Berean Then, tinutukoy niya doon. Mali yung attitude. Kunwari, bibigyan ko kayo sa Muslim ba? Bali ba yung ginagawa nila ng Tagsamba. Ano po ito? Mamaya, explain mo yun ah. Doctrine ano siya? Basic and advanced anti-message. Okay. Yes po. Then naman pong Berean Nilinaw patungkol niya. po sa atin. Ano? Ano to sa Berean, individual. Ito yung sarili mo. Then, Yan. dito na sa Berean may nakalabas dito 5 categories. Ano ba 'yun? Ano?
humbleness, open-minded, right spirit, searching scripture, and readiness of mind. Ba't lagay mo doon ah? Babay mo yun. Lagay mo. Lagay mo, lagay mo. Habang. Bilis eh. Sige, ulitin ko. Isa-isa ko po. Pat categories ng Berean. Ah, sige. Lagay mo pa. Lagay mo. Lagay mo. Ulit. Susulat sila mga estudyante ha. Attitude. Ikaw ang professor na. Ano? Ang Berean, ano yung Berean? Yung Berean pa, right, kumbaga attitude ng Berean. Ano? Spirit. Right spirit. Right spirit. Right spirit. Tamang espiritu. Sunod. Open-minded. Bukas ang isip. Humbleness. Oh, yan. Mapagpakumbaba. Ayan. Readiness of mind. Ayan. Ano yung Tagalog nun? Greatness. Readiness. Handang sumagot. Hindi, ano yung Bukas ang isip. Ayan. Panghuli po, searching the scripture din and life. Nagkukumpara. Wow, galing ah. Yun. Nilinaw, May category sa'yo ah. Yan yung pinakadetalye nun. Yung LCM naman po. LCM, ano? Una, ligawan, nobya, din pataang pag-asawa. Okay. Then yung PTA, sabi ko na Nico, yung vertical training aspect, pamilya. Training ng pamilya. Paano may titrain yung pamilya mo, Brother Patrick? Halimbawa, sila, paano nila ititrain yung anak nila? Pamilya. So, bago may train siyempre yung pamilya mo, ikaw muna. Mauna yung Berean, no? Sa sarili mo muna. Ano yung gagawin mo? Ano yung titrain mo kung hindi mo alam yung doktrina? Hindi, magtatanong ka. Yun. Magtatanong mo sa pinaka-pastor, sa pinaka-may yes. muna. Para turuan ka din, tama sa'yo. Din yung patunod sa progressive ministry, ito yung pangmalawakan po ito. Ano yan? Pangmalawakan. Sa church, dito nakapasok yung structure of the church. Din yung sinasabi ni Brother F. Super church. Yan. Super church. Super church. Linaw ah. Structure of the church. Opo, Apa alam na ko yun ay. Ano yun? Turo ko po. Yung tatlong bahagi. Yun na. Sabihin mo! So yung Sige, yung tatlong structure ng church. Sabihin mo. Structure of the church, episcopal. Sa Greek word, tawag dito, episkopos. Yun yung naman, presbyterian. Tawag sa Greek word nito, Presbyteros. Then yung yung una po episcopal para sa bishop. Then yung Pastorian. presbyterian para to sa sa Elders. elder. Then yung sa Pangatlo. congregational, pangmalawakan. Panglahat. Pangkasa lahat. Panglahat. Yun yung sinasabi nyo. Yun ang super church. Yes, nakapasok doon yung Detalye ko na lang. Nakapasok doon yung pagiging marami kasi yun. Marami yan. Dami yan. Hindi ko Share mo na yun. Sino lang konti. Naisulat na nila. Structure of the church dito, nakapasok dito yung pagiging biblical mission. Ano ba yung biblical mission? May mga missionary na tayo dyan. Ito yung hindi bagong missionary. Dapat sa sarili ito. Yung tawag din goal goal vision holistic life. Kumbaga sabi doon dapat bago ka lumabas, dapat yung sarili mo muna turuan. Turuan mo muna. Nakasulat yan sa Efeso 4. 1 hanggang 9. Then nakapasok rin doon yung Mateo 28:19 kung saan yung maging tawag doon tawag doon na Go ye therefore. Kaya nga, Yung missionary na nga yan. Preach the gospel. yun yung Preach the gospel. So yun lang po ang lahat. Thank you. Galing nga. Sige, papaliwanag ko lang ulit. Ano ba yung Liliwanagin pa daw ho. maliliwanagin ko pa. Sana maliwanag. Yung Hoka Ministry means, ano ba yun? Para maintindihan natin, isa-isahin ko talaga. Sige. Ano po yung naiintindihan nyo sa hukom? Ano yung salita hukom? Sino nakakaintindi? Judgment. So, tinatanong mo talaga kayo. Judgment. Ano pa yung hukom? Okay, so pag hindi natin papapawin yung judgment. Hindi pagka narinig nila yung hukom, ano yung naisip nyo? Ano yung naisip nyo? Ladies. Parang, ayan. Hatol. Hatol daw, hatol. Ano yun? Ibig sabihin, tinuturuan tayo sa hukom ng tamang pagdidesisyon. Paghatol. Yun, tamang paghatol. Parang ano yan? Para pag ikaw ay, kunwari, gagawa ka ng isang bagay na mali, isipin mo muna. Bago mo gawin ang isang bagay, iisipin mo. May dalawang aspeto po yan. Yun nga yung tree of knowledge, di ba? May good, Ayan mo na yun. may... Ayan mo na yung tree of knowledge na yun. Kaya nga, Punta na naman sa hindi papunta doon. So, ibig sabihin, yan yung tinuturo sa atin. Kung lahat ba ng desisyon natin, tama. Kasi kapag hindi ka sumunod sa hukom, anong tawag natin doon? Sariling Discard. nagsasariling diskarte ka na. Kasi bakit? Kailangan may tinatawag tayo na pattern. Yung sinusundan.
Kaya nga may hukom kasi dito, ito yung ano natin, batayan. Kung yung ginagawa ba natin tama. Kasi kung wala tayong batayan, lahat nila ng gagawin natin tama sa sarili natin. Ibig sabihin tayo yung masusunod. Kaya po yung ginagawa natin, may hukom kasi sa hukom andito na po lahat yan, yung lahat ng nakapaloob na mensahe. Ito yung tinatawag nating Tanungin mo ulit siya. perfection. Kung ano yung message. huling narinig niya kay Kuya Ino? Okay. Ayan, tanungin mo siya. Nakita mo Tatanungin si ano? nakapokus sa akin. Tingnan mo yan. Nakita mo yung nakapokus sila. Nakapokus. Kasi ibig sabihin, kasi yan may epekto na may anointing kasi yan. Yung ginagawa natin, kapag ikaw mismo, tayo sa sarili natin. Hindi lang yan sumusunod sa inyo. tayo. Para din yan sa anak ko. Oo. Inaamin Kulit natin- din si oo. Teo eh. Kasi pag inamin natin sa sarili natin na lahat tayo may pagkukulang, doon magsisimula yung ano. Doon tayo tutulungan ng Diyos. Sabi nga ni Pastor kanina, doon tayo tutulungan ng Diyos na ano, natutulungan niya tayo. Kaya mahalaga po yun na ano tayo, na may pattern. Yung Biblia, ano ba yung Biblia? Sabi ng, di ba sabi ng Biblia, yan ay ginagamit sa pagtuturo, sa pagsansala, at pagsuway. Para sa ikakasakdal ng mga saints. Eh kung walang ganito, sa tingin nyo may perfection, nakapokus lang ang end time saan? Doktrina Sa lang. doktrina lang. Ang doktrina Ito lang ang ito lang sila. tinutukusan nila. Dito lang sila lahat nakapokus. Ang tanong, kung tatanungin natin, lahat ba ng member alam ang doktrina? Yan nga yung pinag-usapan namin ni Pastor. Hindi rin alam. Hindi, ayan ang problema, hindi rin alam. Ay buti sana kung alam. Rooted, pag alam mo, ibig sabihin rooted ka dyan. Ay ang problema, wala eh. Paano mo malalaman yung doctrine kung hindi ka Berean? O di ba po? Sarado. Ngayon, dyan ka na ngayon. Ano ba yung Berean, bro? Oh, ano yung pagka-Berean? Ito sa sarili mo, nagsasaliksik ka na. Ikaw talaga, sa sarili mo, interesado ka na malaman yung ano? Doktrina. Parang ano po yan eh, parang domino effect po itong problema nito. Paano yung sarado? Paano yung sarado? Ay, ang sarado, wala. Ang saradong isip, wala. Parang nagpunta lang sa church. Sabi nga ni Brother Bana, may tatlong uri ng church member. Ano? Make believer. Make believer. Unbeliever. Unbeliever. Saka believer. True believer. Kaya nga, ang problema dyan, kasi minsan na may make believer, kasi bakit? Mismo din yung pastor, nagtuturo na ano, mag-Nicolaita. Yun. Sila mismo, sabi niya, huwag kayo makinig sa iba. Dito lang tayo, dito lang sa mensahe natin. Mali din yun. O ngayon, kaya nga yung hukom, tamang pagdidesisyon. Tinuturo natin sa atin na hindi tayo pwede magsarado sa ibang relihiyon o denominasyon o sikta. Ang tinuturo natin, kailangan ikaw bilang isang Berean, nagkukumpara tayo. Mahalaga po yung pagkukumpara. Kasi bakit? Tinuturuan tayo sa hukom na mag-decide kung yung tinuturo ay tama o mali. Kung tama, pick upin natin. Kung mali, tapo natin. Ganun lang po siya kasimple. Ngayon, ang problema, kahit, kunwari, for example, nasa church tayo, minsan nagiging hadlang din yung ICM pagdating sa end time. Kasi bakit? Binabypass nila yung ano, yung pastor nila, imbis na matutunan nila yung pagka-Berean, o marutin sa ano to, sa doctrine, ang problema, nagiging reason yung LCM, bakit yung mga member, kumakalas. O di ba po? Kaya nga, may mensahe tayo sa pag-LCM. Totoo yung sinabi ni pastor kanina, di ba? Ang nagiging dahilan ng mga youth kung bakit napabackslide, dahil din dito, walang turo sa LCM. Pag nakuha na yung babae, ano mga sila na, magsasaring disarcante. Anong gagawin nila? Iiwanan nila yung mensahe. Yung mensahe. Ano mangyayari? Wala na. Di backslide. Backslide na. Sino may kasalanan? Balik sa Katoliko. Balik, di ba? Parang ulit yung routine nakikita natin na talaga yung mensahe. Makikita natin, yung mensahe natin, may tama talaga yan. Ngayon, saan magsisimula lahat yan? Ito na yung PTA. Pag may anak ka na. Yes. Problema ba, Enoch, di ba nag-asawa na? Oo. Nakabalik. Ang problema, wala pa ring mensahe. Yes. Yung mga anak nila, kukopyahin lang yung... Kukopyahin lang. Ulit-ulit lang yung routine. Domino effect. Hindi sila makakarating dito. Super Kasi church to eh. Hindi naman nila to alam eh. Dito, paulit-ulit lang. Kaya ito yung sumpa na, ito yung sinasabi ni, ito yung sumpa na isinumpa, sabi ng Panginoon, darating to sa, yung ano to, yung by generation, hanggang 4th generation. Bakit? Wala silang hukom. Walang tamang pagdidesisyon. Hindi sila naturuan ng tamang ano to, kung anong gagawin. Kasi bakit? Ito na po talaga yung tinatawag nating method. Yung application na kung paano na talaga natin gagawin, yung step by step. Ito na yung step by step, para di ba, ikaw umaakit ng hagdan. Ito na yung pinaka-eksaktong gagawin mo. Pag ginawa mo to, pag sinundan mo yung mensahe na to, talagang masusundan mo yung mensahe. Bakit? Tayo. Di ba? Paano masusundan yung mensahe? Kasi ito na yung procedure natin. Ngayon, pupunta tayo sa PTA. Ang problema ngayon, mismo yung magulang, napapampier din yung mga
Mga anak. Minsan, ang problema niyan, yung magulang din yung may kasalanan. Kaya dapat, dito pa lang, tinuturuan tayo dito sa PTA na ituro sa anak natin, kahit mahirap, yes, mahirap po yan. Ako naman, hindi ko pa ito talaga na-experience, pero alam ko po yan kasi hindi, ang tanda natin, yung anak, hindi lang po yan biological. May doktrina po tayong Adoption. Ito na yun. Adoption po yan, tumatagos po yan. Basahin nyo sa Ephesians chapter 5, verse 2. Anong sabi doon? Yung anak, hindi lang hindi lang patungkol sa biological. Yung anak, magulang mo sa, sabi doon, magulang mo sa Panginoon. Ano ba yung magulang mo sa Panginoon? Sino po yan? Ayan, ang magulang natin sa Panginoon. Di ba si Pastor? Siya yung spiritual parents natin. Spiritual father natin. Kaya dapat, doon sa adoption, itong ginagawa sa atin, adoption po ito, ina-adopt po tayo eh. Ibig sabihin, hindi lang ito yung yung magulang na biological, kasama po dito yung spiritual. Na kapag ikaw lalo na kapag ikaw ay may leverage o ikaw may assert doon, kahit hindi mo siya anak physical, bilang isang Kristiyano, kailangan mong gampanan yung pagiging Kristiyano mo na maitawid sa kanya yung mensahe. Totoo yung sinasabi ni Brother Patrick, na hindi lang po yan sa pamilya din natin, kailangan tumatawid yung pero may mga kapatiran tayo, may mga naampun kayo. Alam niyo ba yung kwento ni ni Abraham? Bago siya umalis ng Mamre, may inutos sa kanya ang Diyos, lahat ng sasama sa iyo susunod sa kautusan mo. Pati mga katulong, pati yung mga hayop kasama. Andun po yun, pati kung inulit-ulit lang po yun yung kanya yun. Kaya nga di ba anong talata yun, Genesis chapter 28, binasa ko yun, binalikan ko, ang ganda ng mensahe, andun talaga yung home, na pinapasunod lahat ng iyong nasasakupan. Susunod yun. Susunod sila, kaya Abraham, pag hindi, alis. Ganun dati. Nasa Genesis chapter 28 ata yun, kung babasahin nyo, andun yun. Pakatulong, lahat, pati mga slaves, may mga slaves, lahat yun susunod. Kaya nga yung slaves nila, ang Diyos na kinikilala sino, kahit hintil ka, siyempre hintil naman sila. Pati hintil, susunod kay Abraham. Ganun po kahalaga yun, ang tawag po dyan, adoption. Ayan, adoption. Ngayon, paano magiging progressive ministry? Kapag ito nasundan mo lahat. Kunwari, natupad mo nalaman mo yung doktrina. Dahil ikaw isang birayan, nagkumpara ka, ngayon inaral mo yung doktrina. Ngayon, kapag ikaw ay may tinatawag po tayong graduation, may tinatawag po tayong graduation bago ka pumasok dito. Ayan. Kapag ikaw ay nakagraduate na, kunwari, birayan ka na, nagkukumpara ka na, bago ka mag-LCM, kailangan ikaw ay graduate na birayan. Kasi may tinatawag po tayong birayanan lang. O yung kala mo birayan lang, mainit lang sa una, ang problema, birayan sa nung una, ang problema, tumigil. Nicolaita. Kaya nga sabi sa Revelation chapter 2, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya kailangan mo bumalik dyan. Kailangan graduate ka dyan. So, paano natin masasabi na graduate ka na dyan? Yan yung dito ka na, nag-a-adapt ka. Nag-a-adapt ka na, may ministry ka na. Ayan. May ministry ka na sa sarili mo. Yung pamilya mo, na-convert mo na. Bago ka mag-LCM, kasi sabi ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 3, na bago ka kung ikaw ay humingi na gusto mo maging obispo, kailangan, ikaw mismo sa sarili mo, naturuan ka na. Kailan daw, may mga requirements nun, di ba? Inisa-isa. Hindi ka baguhan. Hindi ka baguhan. Kailangan, ito yung purpose yan. Kailangan kang maging barayan kasi aaralin mo to. Paano kung hindi naman siya magpapastor sa church? Anong gagawin niya? Hindi siya magbibirayan. Pamilya. Hindi ka pwede magpamilya, wala kang karapatan magpamilya. Sabi ng Biblia po yan, wala kang karapatan magpamilya kung hindi ka magiging pastor. Pastor sa pamilya. Yes, ang pastor, hindi lang po yan yung nasa church lang. Ibig sabihin ng pastor, pag tinignan niyo po yung kahulugan niyan, application po yan sa lahat ng para sa pamilya. Patriarchs. Patriarch yan eh. Ikaw yung naglilid. Tatay, magulang. Magulang, pundasyon ka ng Tagapamahala niya. Yes, tagapamahala. Ikaw yung susunod, ikaw yung nagdi-decide. Kaya nga mahalaga po yun, yung requirements na yun ng Biblia, hindi ka baguhan. Kaya nga to inaalam natin, kasi once na pumasok ka sa pagpapamilya, may security yung pamilya mo na lahat sila mako-convert at madadala mo sa Panginoon. Hindi sila mapupunta sa demonyo. Ikaw mag-lead. Yes, tayo yung maglilid. Okay. Okay. Yan.